Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin ko ang tungkol sa wastong pagpapantig ng mga salitang alpabetong Filipino at kung bakit ito mahalaga sa ating pang-araw-araw na komunikasyon. Ang pagpapantig ay proseso ng paghahati ng salita batay sa tamang bigkas nito. Ang bawat pantig ay karaniwang binubuo ng pantig tulad ng a, e, i, o at u at maaari ring samahan ng mga katinig. Ito ay paraan ng pagbibilang at pagtukoy sa mga patinig na bumubuo sa isang salita. Sa simpleng paliwanag, ang pagpapantig ay gabay upang mas malinaw nating mabasa, mabigkas at maunawaan ang mga salita sa wikang Filipino. Mahalaga ang pagpapantig dahil ito ay pundasyon ng tamang pagbasa at pagsasalita. Sa pamamagitan nito, mas nagiging malinaw ang pagbigkas at mas madaling maunawaan ang kahulugan ng salita. Malaki rin ang naitutulong nito sa mga mag-aaral lalo na sa mga nagsisimula pa lamang matutong bumasa. Bukod dito, natututuhan din natin ang wastong baybay at tamang paggamit ng ating wika, kaya mas napapaunlad natin ang ating kakayahan sa komunikasyon. Sa paggamit ng pagpapantig, mahalagang hatiin muna ang salita sa maliit na unit upang mas maging madali itong basahin at bigkasin. Nagiging gabay din ito upang maging natural ang daloy ng pagsasalita at malaman kung aling bahagi ng salita ang dapat bigyang diin. Sa mahabang salita naman, nakakatulong ito upang hindi tayo mahirapang bumasa at umunawa. Halimbawa nito ay ang mga salitang aso na may 2 pantig, guro na may 2 pantig, kaibigan na may 4 na pantig, atlat na may 2 pantig, at pamilya na may 3 pantig. Sa kabuuan, ang wastong pagpapantig ay hindi lamang simpleng paghahati ng salita. Ito ay mahalagang kasanayan na tumutulong upang maging malinaw, tama at epektibo ang ating paggamit ng wikang Filipino. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang paksa at ito ang pantig na inuulit. Ang pantig na inuulit ay pag-uulit ng bahagi ng salita upang mabuo ang tamang anyo nito lalo na kapag ang salita ay nagpapahayag ng kilos o ginagamit na may panlapi. Hindi palaging buong unang pantig ang inuulit dahil nakadepende ito sa unang tunog o estruktura ng salitang ugat. Rason kung bakit ginagamit. Mahalaga ang pantig na inuulit dahil nakatutulong ito sa malinaw na pagbigkas at tamang pagbaybay ng salita. Sa pamamagitan nito, naiwasan ng maling anyo ng salita at napapanatili ang kaayusan ng pagsulat sa Filipino. Paano nga ba ito ginagamit? Ang unang kaso ay kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa patinig tulad ng a, e, i, o, u. Sa kasong ito, patinig lamang ang inuulit. Halimbawa, ang salitang akyat ay nagiging aakyat. Ibig sabihin, inuulit lamang ang unang patinig na a. Sa ikalawang kaso naman ay kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa katinig at patinig o tinatawag na kayariang KP. Sa kasong ito, unang pantig ang inuulit. Halimbawa ay ang lakad magiging lalakad. Sa ikatlong kaso ay kapag ang salita ay nagsisimula sa kambal katinig o kumpol katinig tulad ng PL, TR, PR at iba pa. Sa ganitong kaso, hindi inuulit ang buong kumpol katinig. Ang inuulit lamang ay ang unang katinig at kasunod na patinig. Halimbawa, ang plano ay nagiging magpaplano. Nakadepende ang lahat na ito sa kung paano gagamitin sa pangungusap. Sunod naman ay ang gamit ng 8 bagong titik. Ang 8 bagong titik ay C, F, G, N, Q, V, X at Z. Idinagdag ang mga ito sa dating 20 titik ng abakada upang mabuo ang 28 titik ng alpabetong Filipino. Mahalaga ang mga titik na ito dahil may mga tunog at salita na hindi sapat na nasasaklaw ng lumang alpabeto. Idinagdag ang 8 bagong titik upang mas may galang at may sulat ng tama ang mga tunog mula sa mga katutubong wika ng Pilipinas. Hindi lamang Tagalog ang pinagmumulan ng Filipino kaya mahalaga na may sama rin ang tunog mula sa iba pang wika sa bansa. Bukod dito, ginagamit din ang mga titik na ito sa mga hiram na salita, pangalang pantangi at mga technical o siyentipikong termino. Ang unang kaso sa paggamit ng 8 bagong titik ay para sa mga salita mula sa katutubong wika ng Pilipinas. Ginagamit ang mga titik na ito upang mapanatili ang tunay na tunog at baybay ng salita. Halimbawa, ang feyo ay isang pipa na yari sa bukawa o tambo. Ang tsambangan ay nangangahulugan halaman. Ang vakul ay pantakip sa ulo laban sa ulan at init. Ang zigatu ay nangangahulugang silangan. Ang ikalawang kaso ay para sa mga bagong hiram na salita na binabaybay sa Filipino. Ibig sabihin ng mga salita ay mula sa ibang wika ngunit isinusulat na ayon sa baybay Filipino. Halimbawa nito ang selfie, cellphone, projector at football. May kita rito na ginagamit pa rin ng mga bagong titik upang mapanatili ang tunog ng salita habang inaangkop ito sa Filipino. Ang ikatlong kaso ay para sa bagong hiram na salita na hindi binabago ang baybay. May mga salita kasing mas kilala, mas madaling basahin o mas natural gamitin kapag pinanatili ang orihinal na anyo. Halimbawa nito ay ang visa, zigzag, level,
gravel, fern at jam. Sa ganitong paraan, hindi nagiging kakaiba o mahirap basahin ang salita. Ang ikaapat na kaso ay para sa mga salitang mahirap dagliang i-spell. Hindi lahat ng hiram na salita ay kailangang baguhin agad ang baybay, lalo na kung magiging kakaiba, katawa-tawa o mahirap basahin ang anyo nito. Halimbawa nito ang bouquet, jaywalking, quiz at pizza. Mas angkop na panatilihin ang orihinal na baybay ng mga salitang ito. Ginagamit din ng 8 bagong titik sa pangalang pantangi tulad ng pangalan ng tao, lugar, institusyon, produkto o tiyak na katawagan. Halimbawa nito ang Charles, Quirino, Santo Niño, Nueva Vizcaya at Maximo. Hindi dapat basta baguhin ang baybay ng mga pangalang ito dahil may sariling pagkakakilanlan ang bawat pangalan. Ang huling kaso ay para sa mga technical, scientifico, legal at akademikong termino. Sa ganitong mga salita, mahalagang panatilihin ang tamang baybay upang hindi mabago ang kahulugan. Halimbawa nito ang carbon dioxide, x-ray, x-axis at QO waranto. Kapag binagong baybay ng mga terminong ito, maaaring maging hindi malinaw o mali ang kahulugan. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyong pakikinig.